Maganda po ba ang gising ninyo? Ayan, pwede po bang pakibati ang inyong katabi ng isang matamis na good morning? Ayan, with a very, very happy smile. Amen? Amen. Ayan. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Alright. Ayan, pwede po ba tayong makipag-high five o kamayan sa 5 na kasama natin ngayong umaga? Ayan, good morning po. Blessed morning sa bawat isa sa atin. Ayan, masaya ako. Nandirito ka ngayon. Ayan, praise God. Good morning din po sa ating mga kasama sa ating online service. Alright, praise God. Ayan, tayo po ba ay masaya? Amen. Tayo po ba ay masaya na nandirito tayo ngayon? Amen. God has been so good for the past week. Amen? Amen. Ayan po, sige po. Tayo po ay saglit na manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this day. We thank you, Lord, for your goodness in our lives. Thank you, Lord God, sa faithfulness mo po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Lord, wala po kami ibang gagawin ngayon, Lord God, kundi pasalamatan ka, Panginoon. At Lord, ikaw po ay dakilain sa oras na to, Panginoon. Lord, you have been so good for the past week, Lord God. For every renewed strength and hope, Lord God, na ibinigay ninyo sa amin, Panginoon. We thank you, Lord God, for the daily forgiveness and mercy, Panginoon, that you have given us. And for your grace, Lord God, that we are here today. Worshiping you, Lord God. Excited, Lord God, to hear your word, Panginoon, and to have a fellowship with you, O Lord. Thank you, Lord God, for your goodness, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa aming mga kapatiran na nandirito ngayon, Lord God. Nakikigalak ngayong araw na to, Lord God. Dahil sa iyong kadakilaan, dahil sa iyong kabutihan sa aming buhay, Panginoon. We thank you, Lord, for your protection. We thank you, Lord God, for your provision, Lord God. Lord, kung meron man po kayo nakikita, Panginoon, ngayon na hindi kaaya-aya sa inyong harapan, Lord God. Lord, we just pray, Panginoon, that your cleansing blood be upon us, Panginoon. That you make us worthy, Lord God, to praise you and glorify you, Panginoon. Kung meron man bahid ng kasalanan, Lord God, or ng pride or anger, Lord God, Lord, ikaw po, Panginoon, ang siyang maglinis nito, Lord God. We thank you, Lord God, for your mercy. We thank you, Lord, for your grace. And we thank you, Lord, for this privilege and opportunity, Panginoon, na kami ngayon ay nandirito ngayon, Lord God, to worship you, to adore you, Lord God, and to hear your beautiful and sweet message for us, Panginoon. Na, Lord, ito po ang aming pangahawakan, Lord God, sa pang-araw-araw na buhay namin. Lord, wala po kami ibang itinataas ngayon, kundi ang inyong napakabuting pangalan lamang, Jesus. We thank you, Lord. We bless your holy name. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Are we so excited to worship the Lord, church? Amen. Alam niyo po, na-realize ko, sinabi ng Panginoon. Nangusap po ang Panginoon that God never forced someone to choose Him. Instead, He showed His desperation for us to choose Him. Amen? Kaya pwede ba sa oras na to, it's our time to show God how desperate we are to worship Him, to glorify Him, how desperate our love is for our God. Amen? Can we shout, our God saves in 1, 2, 3? Our God saves! Hallelujah, Lord! Lord, we worship you. We worship your holy name. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Spirit, Lord, we come. We've gathered together to lift up your name, to call on our Savior, to fall on your way. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Spirit, Lord, we come. We've gathered together to lift up your name, to call on our Savior, to fall on your ways. Hear the joyful sound of our offering as your saints bow down, as your people sing. We will rise.
we come. We've gathered together to lift up your name, to call on our Savior, to fall on your grace. Hear the joyful sound of our offering as your saints bow down, as your people sing. We will rise with you, lifted on your wings, and the world will see that our God saves. Our God saves. There is hope in your name. Morning test, the songs of praise. Our God saves. Our God saves. Oh, hear the joyful sound. Hear the joyful sound of our offering as your saints bow down, as your people sing. We will rise with you, lifted on your wings, and the world will see that. Oh, hear the joyful sound of our offering as your saints bow down, as your people sing. We will rise with you, lifted on your wings, and the world will see that. Yes, the world will see that our God saves. Our God saves. There is hope in your name. Morning test, to songs of praise. Our God saves. 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 Oh yes, Lord, our God saves. Lord, blessed be your name, oh God. Blessed be the name that's above all names. Blessed be the name that reigns over all the earth and the heavens. Oh, blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name when found in the desert place, the walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed
every blessing you poured out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say. Oh, say this with full conviction. When the blessings you poured out, Lord, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Oh, blessed be the name of the Lord. He's glorious. He's wonderful. Oh, yes, Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, yes, Lord. Amen, Lord. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord, the name above all names. Oh, yes, Lord. It's your name. It's you. Panginoon, you alone, oh God. And Lord, as we continue to dwell in your presence, oh God, we continue to worship you, Panginoon, with our desperation, to show you our love, with desperation to show you how grateful we are. Oh, yes, Lord. Faith, hope, and love remains. But the greatest of this is what, church? Love. Love. Amen. It's the love of God. And today we will worship because of love. Amen. We will worship with love. Amen. Amen. Oh, yes, Lord. We will worship you because we love you, oh God. Oh, your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love. Thank you, Lord. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, and it's constant through the trial and the
never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails. Yes, church, this is our chance. This is our opportunity to show our love for God. Oh, your love. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never gives up, never runs out. Oh, yes, Lord, your love. Oh, church, it's the love of God. And it goes on and on and on and on, and on. The love of God goes. It overwhelms. It satisfies. You never have to be afraid because it's the love of God that consumes you, that consumes us. Oh, yes, Lord. Oh, read it on and on. It goes, for it overwhelms and satisfies my soul. And I never, never have to be afraid. This one thing remains. This one thing remains. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love. And I just want to speak the name of Jesus. Amen. Over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. And I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Oh, just speak the name of Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Run like a fire. I just want to speak the name of Jesus. Oh, declare it. Over fear and all anxiety. To every soul held captive.
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, and Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Now we know your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn love. Shout Jesus from the mountains, Jesus in just shout it out. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, come and turn Jesus. We speak your name, we shout your name, oh God. Your name is powerful, your name is glorious, oh God. No one's above you, no one can match you, Lord God. Oh yes, Lord, your name is great, your name is great, oh God. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, Lord. Oh yes, Lord. Oh amen, amen. Amen, amen. Can we shout the name of Jesus 3 times, church? Can we do that with all our hearts today? Amen. In 1, 2, 3. Jesus! 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 Oh, yes, Lord. Oh, praise your name. We glorify your name. We magnify your name, O Lord. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Oh, yes, Lord. Amen. Praise the Lord. There's power in the name of Jesus. Amen. Ayan, bago kayo umupo, pwede ho bang pakikamayan ng iyong katabi? Pakisabi sa kanya, pinagpala ka, magaling ka na, malakas, malusog,
Amen. Ayan. Sige po, ating palakpakan ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Praise the name of Jesus. Ayan, sabi ng song, ganda ng song, I speak Jesus. Diba? He is the name above every name. Praise the Lord. At pakingitian po ang iyong katabi. Ayan. Diba? 3 buwan na. March na, no? It's first Sunday of March. And sa loob ng 3 buwan, patuloy na kumikilos ang Panginoon sa mga buhay po natin. Amen? Ayan. And ngayong umaga po, bilang pangbungad na mensahe ngayong buwan ng Marso, ito po yung ating pag-uusapan. Janjaranan. Yan, the God that works. Sabihin nyo nga po, the God that works. Amen? Ang Diyos na gumagalaw. Ang Diyos na kumikilos. Ang Diyos na gumagawa. Yan po ang ating Panginoon. And speaking of work, trabaho, isa pang slide, minsan ho ba sa buhay natin, lalo po sa mga empleyado, sa mga nagtratrabaho ng Monday to Friday, minsan ba nasabi natin ito? Thank God, it's Friday. Diba? TGIF. Nakikita ko yan sa wall ko madalas, na nagpo-post or naririnig. Sinasabi na salamat dahil Friday na. Kasi ang ibig kong sabihin yan, walang work kinabukasan. Walang work ng 2 araw, pwede kang mag-extra tulog. Kung sa buong linggo ay stress na stress ka at bitin yung tulog mo, Saturday, ang sarap humilata buong hapon, or buong umaga sa iyong higaan. Lalo kapag malamig. Or pwede kang mag-extend na makipag-kwentuhan sa mga kaibigan mo, or pwede kang mag-beach, or kung saan man pumunta after nung Friday. Kaya marami ang nagsasabi, thank God, walang trabaho bukas. Rest day bukas, makapaglaba nga. Tambak na yung labahan, Pero, meron ba dito na nagsasabi ngayong araw na to? Magsasabi ngayong araw na to, Sunday, thank God, it's Monday. Feeling ko parang wala. Di ba? Feeling ko, Lunes lalamat. Panagtrabaho lalamat. Di ba? Trabaho na naman. Magsusundo at maghahatid na naman ako ng mga anak ko. Mag-aaral na naman. Ang tulaya. Parang ang bilis ng araw. Di ba? Parang natulog ka lang tapos Monday na ulit. Di ba? Alam ho natin sa mga regular na worker 90,000 hours atin daw nasi-spend sa pagtatrabaho. Regular lang yun kung katulad ni Marie na sobrang sipag, hanggang gabi nagtatrabaho. Ilang oras kaya yon? Di ba? Lalo sa mga mami, full-time mami, dire-diretso yung pagiging pagtatrabaho bilang magulang. O sa isang negosyante, siguro mas mahaba, hindi lang 90 hours. Pero alam ho ba ninyo, yung trabaho na meron ho tayo ay ipinagkatiwala ng Panginoon. Amen? Yung trabaho na meron tayo ay blessing yan from the Lord. Kaya pala hindi lang dapat thank God it's Friday. Dapat thank God every day. 'Di ba? Kapag binigyan ka ng Diyos ng ability to produce wealth, binigyan ka ng Diyos ng lakas para magtrabaho, yan ay galing sa Panginoon at dapat pinagpapasalamat natin. Amen? Amen. Hallelujah. And dahil po trabaho ang ating pinag-uusapan ngayong umagang ito, check nga po natin ang sinabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 1 verse 6. Sabi niya, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it and onto completion until the day of Christ Jesus. Sabi ni Apostle Paul, ako ay nakakatiyak, ako ay sigurado na yung sinimulang mabuti
Si Lord po, mabuti lang ang gusto niya para sa atin. Amen? Yung sinimulang mabuti sa atin, ito daw ay tatapusin. Yan, paghinaan po ng konti ang aking monitor, nag-feed siya. Tatapusin daw ng Panginoon. Hindi ito incomplete. Parang yung card, INC, incomplete. Tatapusin daw ng Diyos hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. And speaking of trabaho, isa pang slide. Isa pang slide, ayan, isa pang trabaho. Yung first, sorry po, nag-feedback ako. Sound check, ayan. Meron talaga. Praise God. Hello. Ayan, medyo okay na. Okay na. Nag-feedback lang yung aking monitor. Naririnig ko siya sa... Okay, tuloy tayo. Genesis chapter 1 verse 1. Yung pinakaunang libro ng Bible, Genesis. Yung pinakaunang chapter 1. At ang pinakaunang verse, ito yung sinabi niya. In the beginning, God created the heavens and the earth. Yung salitang created, may ginawa ba ang Diyos o wala? Mayroon. Diba? Kaya nga, God worked from the beginning. Nung pasimula pa lang, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, ang Diyos ay gumawa. Nagtrabaho ang Panginoon. Grabe He created the heavens and the earth. Nagpapatunay lamang na hindi tayo ang unang nagtrabaho, na hindi tayo ang unang kumilos, bagkos ang Diyos ang unang gumawa. Ni-ready ni Lord ang lahat para sa atin. Amen? Dahil bago lalangin ng Diyos ang tao, iniready na lahat ng Panginoon. Amen? Bago niya likhain si Adan at si Eva, sinor ni Lord na meron silang lupang aapakan. Meron silang kakainin. I-provide na lahat ng Panginoon yon. Kasi kung nauna si Adan at saka si Eva at kadiliman ang kanilang makikita at walang lupa, puro tubig, paano kaya yon? Kaya si Lord, siya mismo ang unang gumawa, siya mismo ang nagkusa, Siya ang gumawa at iniready niya lahat ng pangangailangan ng tao. Yan ang ating Panginoon. Diba? Si Lord muna ang nauna. By the way, yung Philippians chapter 1 kanina, ito ay paalala ni Apostle Paul sa mga taga-Philippi. Dahil si Pablo, sinulat niya yung 13 books in the New Testament out of 27. Okay? At si Apostle Paul, nung time na ito, hindi maganda ang sitwasyon ng kanyang buhay dahil nasa kulungan siya. Kinulong siya dahil sa kanyang pangangaral ng Gospel of Christ. At habang siya ay nasa kulungan, sinulatan niya ang iglesia sa Roma, sa Corinto, sa Ephesus, sa Galatia, sa Philippi, sa Colossae, at sinulatan niya si Titus, sinulatan niya si Timothy. 13 books yon. Hindi maganda ang situation ng kanyang buhay, pero nag-i-encourage pa rin. Nagpapaalala pa rin. Dahil nung unang panahon, pag sinabing ikaw ay Kristiyano, ang katumbas niyan ay pag-uusig ng pananampalataya. And despite of hardship na naranasan ng mga Kristiyano, pinaalala ni Apostle Paul na hey, magalak kayo. Magalak tayo dahil mayroong sinimulan ang Panginoon. Kaya nga sa book of Philippians, mababasa din natin dyan, I can do all things through Christ who gives me strength. Mababasa din natin dyan, for me to live is Christ and to die is gain. Diba? By sinimulan ng ating Panginoon. Nung pasimula pa lang sa pinakaunang libro, pinakaunang chapter at verse ng Bible, God created, gumawa ang ating Panginoon. Sabihin nyo nga, gumawa si Lord. Amen. Ginawa ng Panginoon. At alam ba ninyo, ang isa sa mga pinakaunang command ng Lord sa Bible, hindi yung be fruitful and multiply. Yun yung alam natin, di ba, na command.
Be fruitful and multiply. Hindi po. Isa sa pinakaunang command ng Diyos kay Adan, Adan, alagaan mo ang Garden of Eden. Di ba hindi po yung cemetery dyan? Di ba? Meron na agad trabaho. May work na kaagad na binigay ang Panginoon dahil siya mismo, siya ang Diyos ng trabaho. God is the first worker. He is the first worker. He is the finest worker. He is the finisher worker. Trinabaho na lahat ng Panginoon bago niya nilikha si Adan at saka si Eva. Pangalawang katotohanan about sa trabaho na blessing from the Lord. God is working from the inside out. Ang Diyos, kumikilos siya mula sa kaloob-looban, ang ibig sabihin ng inside out, from our spirit to our soul to our body. Nung tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, ang sabi ng Bible, tayo ay na-born again. Pag sinabing born again, hindi ito yung nagpalit ka ng relihiyon. Pag sinabing born again, naranasan mo, na-experience mo, na ipanganak muli, hindi physical, kundi yung spirit, yung spiritual. Dahil nung nagkasala si Adan at saka si Eva, nagkaroon ng kamatayan, physical death at saka spiritual death. Kaya ang tao, buhay man siya, physically, pero sa harapan ng Panginoon, patay siya spiritually. Kaya nung na-born again tayo, nung tinanggap mo si Jesus, ang nabuhay, yung spirit mo. Yun ang ibig sabihin ng ipinanganak muli. Yun ang ibig sabihin ng born again. Yung spirit natin na justify. Mula sa pagiging patay, ngayon, ito ay nabuhay sa pamamagitan ni Jesus. At araw-araw, dahil wala pa naman tayo doon sa kalangitan, yung soul natin, yung ating spirit, justified. Yung ating soul, sanctified. Pinapabanal ng Panginoon. That's why every day, humihingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagagawa sa Panginoon. And future, yung ating body, glorified. Yung spirit, justified. Yung soul, sanctified. Yung body, glorified. Later on yon. At ang sabi ng Philippians chapter 2, verse 13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Ang Diyos daw ay nagtatrabaho. Mula pa ng pasimula hanggang ngayon, nagtatrabaho ang Panginoon para mangyari, ma-fulfill, matapos, maganap yung magagandang bagay na inihanda niya para sa'yo at para sa akin. Hindi inintend ni Lord na saktan ka. Hindi inintend ni Lord na yung buhay mo ay hindi maganda ang magiging result, kundi ang intention lamang ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay maganda yung kanyang layunin. Kaya nga sa lahat ng pangyayari sa buhay natin, tinatanggap natin yan in good times, in good thing, and in bad things. We thank God. Di ba ang sabi ng Bible, magpasalamat sa Panginoon anuman ang sitwasyon ng buhay dahil yung mga pangyayaring yan sa buhay natin, ang intensyon ng Lord dyan is for our own good. Sa ikabubuti mo. Amen? May tinatawag na resilient faith. Sa pang slide. Resilient faith, tayong mga Pilipino, ganyan tayo. Dahil ang Pilipinas, sa isang taon, more than 20 na bagyo ang dumadaan dito. Ba? More than 20 na malalakas na bagyo ang humahampas sa mga bahay natin. May daanan pa tayo ng lindol, part pa tayo ng ring of fire, di ba? Lindol. Ang daming sakuna na pwedeng mangyari sa Pilipinas. Pero kahit ang daming sakuna, kahit yung bahay ay lubog na sa baha, pag in-interview mo yung Pilipino, nakangiti pa din. Ba't kaya ganun yung Pilipino? Nagsha-shout out pa, di ba? Hindi na nga maganda yung sitwasyon, nakangiti pa rin ang Pilipino. Resilient tayo. Pag sinabing resilient, madaling mag-adjust. Mabilis mag-adjust. Saan man tayo dalhin? Ang Pilipino, dalhin mo sa mainit na lugar, after 1 week, nakapag-adjust na at marunong na magsalita ng wika ng lugar na yon. Ang Pilipino, dalhin mo sa malamig na lugar, after 1 week, nakapag-adjust na. Di ba?
Kaya tayong mga Pilipino, kahit saan tayo dalhin, mabubuhay tayo. Yun ang ibig sabihin ng resilient faith. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo, makakapag-adjust ka. Hindi ka matitinag, hindi ka mapupunit, hindi ka mawawasak. Makakapag-adjust ka. Mabilis tayong mag-move on. Sa Biblia, may mga men and women of faith. Number 1, si Joseph, na meron siyang resilient faith. Si Joseph, binenta ng kanyang mga kapatid. Inihulog sa balon, tapos kinuha, ibinenta, napunta sa bahay ni Potiphar, pinagbintangan, kinulong. Yun ang buhay ni Joseph. Sa murang edad, na-experience niya yung mga hamon sa buhay na hindi naman dapat ma-experience ng isang bata. Diba, nung bata tayo, kahit nga high school na naglalaro pa tayo ng patintero Naglalaro pa tayo ng tagu-taguan. Maliwanag ang buwan. Diba? Nung bata tayo, we enjoy life. Diba? Bilang isang bata. Pero si Joseph, sa murang edad, ang dami ng pinagdaanan sa kanyang buhay. Nawalay sa kanyang pamilya, nawalay sa pagmamahal ng kanyang ama. Sobrang dami ng kanyang pinagdaanan. And after many years, nagkita sila muli ng kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya. Takot na takot yung mga kapatid niya dahil si Joseph, governor na ng Egypt. Ano kayang gagawin sa amin ng taong ito? Maghihiganti kaya ito? Pero ang sabi ni Joseph, sa Genesis chapter 50 verse 20, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Ang resilient faith pala ay klase ng pananampalataya na hindi nagde-desire na alisin ng Diyos ang problema sa buhay niya. Kasi tayo, di ba, guilty tayo sa ganyan. Lord naman, paulit-ulit yung problema, palaki lang palaki yung problema, sunod ng sunod yung problema. Lord, pwede bang alisin mo na itong problemang ito? Ang resilient faith, hindi nagde-desire at nagpipray na alisin yung problema sa kanila, bagkus sa gitna ng problema, kasama nila ang Panginoon. Nandun ang pagkilos ng Lord. Kaya si Joseph, sabi niya, gusto niyo akong saktan, pero ang Panginoon niloob ito para makapagligtas ako ng maraming buhay. Kung si Joseph sumuko, kamusta kaya ang kanyang pamilya? Patay siguro sila sa gutom. Kung si Joseph sumuko, siguro naubo silang lahat. Wipe out silang lahat dahil kagutuman ang nangyari dyan nung time na yan. Pero si Joseph, dahil merong resilient faith, alam niya na merong planong maganda ang Diyos sa kanyang buhay. Amen? Ganon din sa atin. Anumang pagsubok ang dumadaan sa buhay mo, kapatid, may plano ang Panginoon. Pangalawa, si Moses. Si Moses, pinanganak sa panahong si Paraon ng Egypt, ay pinapatay lahat ng 2 years old na mga bata. At si Joseph, ay Moses, inianod ng kanyang mga magulang sa Nile River. Nahanap siya ng prinsesa ng Ehipto. Lumaki siya sa Egypt, hindi niya kasama yung kanyang pamilya, kaya lang tinawag siya ng Panginoon. And one day, nung si Moses ay haharap na sa pagsubok ng kanyang buhay, ang sabi ng Diyos sa kanya, Moses, ilabas mo ang aking mga tao sa Ehipto. At si Moses nandun, nagmamarcha sila. 2,000,000 yung kanilang dala. 2,000,000 marireklamo yung kanyang dala. Sa kanyang likuran, merong mga army ng Egypt. Sa kanyang harapan, mayroong Red Sea. Sa kanyang gilid, bundok. Sa kanyang kabilang gilid, bundok. Saan ka pupunta? Pero si Moses, hindi niya hiniling na, Lord, yung mga kalaban namin, lipulin mo na yan. Lord, yung problemang ito, tapusin mo na. Bagkus ang sabi niya, the Lord will fight for you. You need only to be still. Ang resilient faith, hindi naghihiling na alisin ng Diyos ang problema sa buhay natin, kundi sa gitna ng problema, sasabihin mo, ipaglalaban ako ng aking Panginoon na Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Ikatlo, si Job. Si Job, pag pinag-uusapan ng problema, number 1 na sermon na naririnig natin. Bakit? Dahil si Job, isang araw lang, lahat ng meron sa kanya, inalis sa buhay niya. Tayo, pag dumadaan sa pagsubok, di ba? Minsan, ilang buwan ang lilipas. Dumaan ka sa pagsubok ngayong buwan, after mo nalagpasan, siguro after 3 months, after 1 year. Pero si Job, hindi ganon. Si Job, isang araw lang.
Imagine, namatay yung kanyang 7 anak, sabay-sabay. Habang nagre-report na namatay yung kanyang anak, mga anak na 7, dumating naman yung kanyang mga alipin. Job, ninakaw yung mga sheep natin. Ninakaw yung mga donkey natin. Pinatay yung mga alipin natin. Lahat ng possessions niya, lahat ng ari-arian niya, kinuha. Namatay yung kanyang 7 anak, lahat ng ari-arian niya, kinuha. At maya-maya, nangangati yung kanyang buong katawan. Ang tuyay, kinanggat-agat-alay. Tumubo yung mga cancerous boils. Mga malalaking bukol sa kanyang buong katawan at talagang cancerous talaga siya. At nakita siya ng kanyang asawa. Sabi ng asawa niya, Job, anong kamalasan ang meron sa buhay natin? Anong nangyari sa'yo? Job, sumpain mo ang Diyos ngayon at mamatay ka na. Can you imagine that? Diba? Pero si Job, merong resilient faith, hindi niya hiniling sa Panginoon, at niya sinabi kay Lord, na Lord, di ba I am an upright man? Di ba yun ang bungad ng book of Job? Job was an upright man, matuwid sa harapan ng Panginoon. Pero si Job na matuwid sa harapan ng Diyos, hindi niya dinisar na alisin ng Diyos sa kanya ang problemang ito. Bagkos sa gitna ng problema, ang sabi niya, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Hindi dinisar ni Job na alisin yung problema sa buhay niya. Pero sa gitna ng problema, purihin pa rin ang pangalan ng ating Panginoon. Blessed be the name of the Lord. Na hindi lang magtataas tayo ng kamay kapag okay yung buhay natin, kapag goods ang buhay natin, kapag blessing ang nangyayari sa atin. But in bad times, we still lift our hands and say to the Lord, blessed be the name of the Lord. Praise be the name of the Lord, our Most High God. Yan ang resilient faith. Si David, bata pa lang ay inanoint na maging hari. Pero bata pa lang, alam niyang hari na siya. Still, nagbantay siya ng mga tupa ng kanyang pamilya. Napatay niya si Goliath, napaka-imposible. Di ba? Na ang napakalaking tao, higante, kaya niyang patayin. Sumikat si David nung panahon na yon. At hindi lang si Goliath ang kanyang pinatay. Dahil kapag mayroong gera, si David yung sinusugo ng hari. At dumating sa point, nagkaroon ng inggit yung hari. Si King Saul, kapag sinasapian ng masamang espiritu si King Saul, kukuha siya ng sibat, sisibatin niya si David. At si David tatakbo ng tatakbo ng tatakbo. Pero sa gitna ng mga kalaban, sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga paghabol sa kanya nung hari, hindi siya nag-pray na, Lord, alisin mo na yung haring yan. Di ba, inanoint mo naman ako? Hindi sinabi ni David yon. Pero ang sabi niya sa book of Psalms, chapter 18, verse 3, I called to the Lord who is worthy of praise, and I have been saved from my enemies. Ang Diyos ang aking tagapagligtas. Sa gitna ng mga kalaban niya sa kanyang buhay, hindi niya sinabi na, maalis na yung mga kalabang yan. Pero Lord, salamat! Dahil ikaw ang aking tagapagligtas. That is a resilient faith. May 3 binata, Shadrach, Meshach, and Abednego. Ang sabi ni King Nebuchadnezzar, magpapagawa ako ng napakalaking estatwa sa pagtunog ng trompeta at ng mga instrumento. Lahat ng aking kinasasakupan sa pagtunog ng trompeta, lahat kayo ay lumuhod at sumamba. Tumunog ang trompeta, lahat nakaluhod. Siyempre, kung nakaluhod lahat, may 3 nakatayo. Kitang-kita sila. Siguro yung hari talagang namumugto. Angry bird. Di ba? Siguro galit na galit yung hari. Sino yung 3 nakatayo doon? Hindi sumunod sa utos ng hari. Pag ang hari ang umutos at hindi mo sinunod, buhay mo ang kapalit. Binigyan sila ng chance. Sabi ng hari, King Nebuchadnezzar, uulitin natin ito. Kapag tumunog ang trompeta, luluhod kayo. Kapag hindi kayo luluhod, doon kayo itatapon sa nag-uumapoy at napakainit na pugon. Tumunog ang trompeta, nagsiluhuran ang lahat, maliban kay Shadrach, Meshach at Abednego. Lalong nagalit yung hari. At hindi lang mainit, 7 times hotter. 7 beses na pinainit yung pugon. Dahil matigas ang inyong ulo, ito yung gagawin natin. Itatapon namin kayo doon sa mainit na pugon. At nung kinausap sila ng hari, ito yung sinabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able
to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. Verse 18, but even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Ang resilient faith, hindi hihilingin na aalisin yung apoy, yung parusa, kundi yung resilient faith, kahit idaan sila sa apoy, kahit sunugin sila, kahit parusahan sila, okay lang sa kanila dahil sila ay nasa kamay ng ating Panginoon. Sila ay sumasamba sa Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. At ang sabi ng Bible, kahit na hindi kami iligtas ng Panginoon, we will not compromise. We will not serve. We will not worship that image. At truly, God is faithful. Nung sila ay tinulak doon sa napakainit, yung 3 naging 4, sinamahan sila ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, ang ibig sabihin yan, huwag nating ipag-pray na kapag dumadaan tayo sa napakaiinit na mga pagsubok at problema sa buhay, huwag mong ipag-pray na alisin ka ng Panginoon sa mainit na problema ng buhay. Ang ipag-pray mo, Panginoon, kapag dadaan ako sa mga hamon ng buhay ko, sa init ng problema, sa tindi ng mga pagsubok, Lord, samahan mo ako. Amen? He is our Emmanuel, the God who is always with us. Ang resilient faith, sa language ng mga Gen Z. Sinong Gen Z dito? Gen Z, 2003. Oy, Mac, wag ka nga. 1975 ka pinanganak ha? Hindi. 2003, 13, hanggang sa ating panahon, kayo ang Gen Z. Okay, kasi kami, millennial kami eh. Sorry. Sino rin itong baby boomer? Ano yun eh? Silent year? Meron ba bang silent year dito? 1930s. Silent year, baby boomer. Tapos Generation X. Kami, Generation Y. Tama ba ako? Generation Y, Millennial, Gen Z. Tapos ngayon pala, 2013 pala, Alpha. Generation Alpha ngayon. Mahirap ano, kung next na generation. Generation Shih Tzu, kwanto awa. Hirap. Ba't kayo mga ganyan ano? Biro lamang po. Merong word ang mga Gen Z ngayon. Nonchalant. Alam niyo ba yon? Nonchalant. Sikat na sikat yan eh. Kalagay Facebook kayo, nonchalant. Ang ibig sabihin ng nonchalant, hindi apektado. Ano man ang nangyayari, hindi sila apektado. Lalo na kung inchalatanto ka la. Kung inchalatanto ka la, bahala ka. Hindi raw sila apektado. Yan ang resilient faith. Hindi apektado sa mga nangyayaring hamon at pagsubok ng kanilang buhay. Amen? Bakit? Kasi mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat na gumagawa at kumikilos sa buhay ng kanyang mga anak na nagmamahal at nagtitiwala sa Kanya. Parang inaantok kayo. Amen. Wala na akong boses mga kapatid. Remember that you're getting close, that's why it's getting tough. Kapag ang buhay ay lalong humihirap, tumitindi ang mga pagsubok, sunod-sunod pa yan, alalahanin natin, malapit ka na sa desire mo, malapit ka na sa prayer mo, malapit ka na sa mga sinasabi ng Panginoon at mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Kapag humihirap, lumalapit ka na. Diba? Anong mas madali? First year or fourth year? Oh, sa mga nag-aaral, fourth year. Ibig sabihin, pag fourth year na, tantaran, ano ba yun? Tantaran na. Graduate. Kasal pala yun. Habang tumatanda ka na, lumalapit ka na. Tantaran na, tantan. Yun. Yan din yung ibig kong sabihin. Sintonado lang. Diba kapag humihirap, kapag dumadalas at dumadami ang pagsubok, sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, sabihin mo, kapatid, malapit ka na sa blessing mo. Sa kabila rin, kapatid, malapit ka na sa prayer request mo. Hallelujah. Minsan, kapag humihirap, dumadami ang problema, tumitindi ang problema, napapatanong tayo kay Lord. Isa pa, Ate Crisel. Lord, bakit tahimik ka? Bakit tahimik si Lord? Diba?
Napansin ba natin yon? May mga time ba sa buhay natin na kapag tayo ay nasa gitna ng trial, gitna ng napakahihirap na problema na kung saan doon mo lalong kailangan si Lord, pero bakit tahimik si Lord? Hindi nagsasalita. At napapatanong ka, natutulog ba ang Diyos? Ha? Lord, bakit tahimik ka? Anong nangyari? Tandaan natin, sa school, kapag exam, tahimik ang teacher. Amen? Walang teacher na nagdadaldal habang sumasagot ka. Walang teacher na nagra-rap habang sumasagot ka. Kapag exam, tahimik si teacher. Bakit? Tinitingnan niya tayo. Tinitingnan yung mga nag-exam. May elephant. Nagiging elephant na tayo. Mahaba na yung after ng exam, may stiff neck na. Ay, giraffe. Yung elephant pala, yung mahaba yung uso niya. Elephant yung kasi gumaganon. Umahaba yung leeg. Nagiging giraffe. Di ba may stiff neck na. Tahimik si teacher bakit tumitingin? Kaya mo bang i-pass itong test na to? Amen? Kaya kapag tahimik si Lord, may tiwala siya sa'yo na kaya mong ipasa yung testing sa buhay mo. Amen? Kapag tahimik si Lord, nagpapamiss. Di ba? Kapag ang isang bagay at isang tao laging nandyan, nawawala or nababawasan yung kanyang value. Tama ba ako? Kapag nakikita nyo lagi yung inyong parents, di ba, andyan lagi nagpo-provide, tapos, parang wala lang, daan-daan lang yung parents nyo, di ba, dinadaan-daanan nyo lang, hindi nyo na-appreciate. Kapag ang isang bagay laging nandyan, hindi mo na-appreciate. Kapag ang isang tao laging nandyan, hindi mo na-appreciate. Tama ba ako? Pero kung wala na, doon tayo umiiyak. Diba? Kung umalis na, doon tayo umiiyak. Doon tayo nalulungkot. Diba? Kung bakit minsan tumatahimik si Lord, para ma-appreciate mo siya. Ma-appreciate mo yung provision niya. Ma-appreciate mo yung ginagawa niya sa buhay mo. That in small things, sa pagising mo sa umaga, Lord, salamat, meron akong buhay. Last week, si Brother Raymond, si Kuya Monmon, nag-send sa akin ng profile ng isang magandang babae. Akala ko isustok ko para chat eh. Nag-send siya ng profile Itong babaeng ito, nag-post siya 4 hours ago. In-update niya sa Facebook yung kanyang, negosyante siya, di ba negosyante? Nag-update siya, ito yung kanyang ginagawa. After 4 hours, may nag-post sa kanyang Facebook, patay na po itong taong ito. Nabangga ng truck, anong sinasakyan, Diba? 4 hours, okay pa, masaya pa. Pero after 4 hours, patay na. Life is too short. Diba? Life is too short. Minsan, hindi natin na-appreciate yung mga bagay-bagay sa buhay natin kasi laging available, kasi laging nandyan. Pero minsan, tumatahimik si Lord, inaalis ni Lord para ma-appreciate mo itong taong ito, para ma-appreciate mo yung blessing mo, at higit sa lahat, ma-appreciate mo si Lord na siya ang source at gumagawa ng daan sa buhay mo. Amen? Sa Bible, merong tinatawag na silent years. 400 years yon. Malakay, Matthew. Diba? Yung huling libro ng Old Testament, Malakay, at yung unang libro ng New Testament ay Matthew. Sa Bible natin, isang page lang yan Pag ganyan mo, Matthew na. Pero, sa totoo lang, 400 years ang pagitan nun. Sa 400 years na yon, walang propeta, walang mensahero, walang pangungusap ang Panginoon sa kanyang bayan. But it doesn't mean na tahimik si Lord, wala siyang ginagawa. Sa mga panahong silent si Lord for 400 years, mayroong kinakraft si Lord. Mayroong ginagawa ang Panginoon na something big na ngayon lang mangyayari sa history ng mankind. Ano yon? Yung Diyos anak na nasa kalangitan, na kasama ng Diyos na lumalang ng langit at lupa, bababa sa lupa para iligtas niya ang kanyang mga tao. Hindi porke tahimik si Lord, wala siyang ginagawa. Ano yung song, Pastora? Yung Waymaker? Even when I don't see it, He is working. Even when I don't feel it, He is working. He never stops. He never stops working. Kapatid, hindi tumitigil ang Diyos sa buhay mo. Kahit tulog ka, kahit tumalikod ka,
still, gumagawa pa rin ang Panginoon sa buhay natin. Ma-appreciate natin yung kanyang katahimikan. Dahil kapag tahimik si Lord, may ginagawa siya. Ang direktor, wala yan sa harap ng camera, pero ang direktor nandun sa likod. 'Di ba? Siya yung gumagawa ng mga scene. Ito yung gagawin natin. Iso-surprise natin. Iso-suspense natin. Tinamaan na ng 100 bala yung bida. Pero sa huli, buhay pa rin siya. Iso-surprise natin. Isuspense natin. Nabugbog na si Fernando po sa una. Pero sa dulo, buhay pala. Siya pa rin pala ang bida. Ikaw ang bida, kapatid. May inihanda lang ang Panginoon. Siya yung director. Na-example ko, naalala ko yung gabi ng pasasalamat. Sino naka-attend? Oh, hindi kayo naka-attend. Gabi ng pasasalamat. 'Di ba? It seems napaka-smooth ng program, but behind that gabi ng pasasalamat, ako yung naatasan ni Pastora Girlie at ng CMA na maging floor director. Alam nyo, yung flow ng program, okay, pero ako, mula umpisa hanggang dulo, nagsasalita. O, next na. Wala pa si ganito. Ikaw, next, isunod nyo na yan. O, anong ating gagawin? Tuloy-tuloy yun, nagsasalita ako. Pero hindi porkit wala ako doon sa harap, ay wala akong ginagawa. Minsan nga, ikaw pa yung pinaka-busy. Si Lord, feeling mo tahimik, pero busy siya na merong inihahanda para sa buhay mo. Amen? Kapag busy ang Lord, mayroon siyang gagawin. When God is silent, trust Him. Dito papasok yung tiwala. Kapag tahimik si Lord, magtiwala ka sa kanyang kalooban. Bakit? Anong sabi ng mga salita niya? He never changed. Hindi siya magbabago. Ano yung ginawa niya? He is still the same. Yesterday, today, and forever. Gagawin ng Diyos yan. Ano mang pangako ng kanyang mga salita na pangahawakan mo, gagawin ng Panginoon sa buhay mo. When God is silent and when God remembers, He works. Ang Panginoon kapag naalala niya si Abraham, Isaac at Jacob. Naalala niya, meron pala siyang mga pangako sa mga taong ito. Kaya nung naalala ng Panginoon, pinagpala niya ang kanilang mga henerasyon. Nung naalala ng Panginoon si Rachel at saka si Hannah, tinutuya, walang anak, baog. Nung naalala sila ng Panginoon, binigyan sila ng anak. At hindi lang sila, marami pang mga men and women of faith, nung naalala ng Panginoon, kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Amen? Ang Diyos sa atin, wala mang daan, gagawa ang Diyos ng daan para sa'yo. Magtiwala ka sa Panginoon. Number 3, you are an unfinished work. Mga kapatid, hindi pa tayo tapos. Ikaw, hindi ka pa tapos. Hindi ko sinasabing ikaw ay kulang-kulang, ano? Ang ibig kong sabihin, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Una, be patient. Be patient with yourself. Hindi ka pa perpekto eh. 'Di ba? Kapatid, patawarin mo yung sarili mo kapag nagkakamali ka. May mga tao kasi kapag nagkakamali, hindi mapatawad yung sarili. Hindi makapag-move forward, hindi makapag-move on. Be patient with yourself. Kung may nakikita ka pang weaknesses sa buhay mo na wino-work out mo naman, maging pasensyoso ka. Be patient with other people. Hindi tayo pare-parehas. Itong kapatid na to, itong sister na to, brother na to, tagal-tagal na sa church, pero ganyan pa rin yung ugali niya. Kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay niya at hindi pa rin tapos ang Diyos sa buhay mo. Amen? Be patient. Letter E, examine to improve. May tinatawag na honest assessment. Tingnan mo yung sarili mo. Bakit paulit-ulit na sinasabi sa'yo itong bagay na to? Tingnan mo, baka yung bagay na yan ay paulit-ulit mo rin ginagawa at na-stuck ka na lang din dyan. Examine mo yung sarili mo para ma-improve. Diba? Kapag lumapit ka sa doktor, nagpa-check up tayo sa doktor, lahat tatanungin ng doktor, anong kinain mo, anong huli mong ginawa. Hindi ka pwedeng magsinungaling doon. Kasi kapag nagsinungaling ka doon, mali yung kanilang tawag doon? Diagnosis and prognosis. Hindi ko alam ang medical term eh. Di ba? Pwedeng magkamali sila. Kaya, honest to goodness, sasabihin mo. Ganun din sa ating sarili. Dahil di pa tayo tapos, kapatid, ano ba yung kulang sa akin? Kaming mga pastors, nagtatanungan kami, musta yung preaching ko kanina? Kamusta yung preaching ko na para ma-improve yun. So tayo din, ganun din, examine to improve. Number 3, stop wasting. Stop wasting your life. Stop wasting your sacrifice. Stop wasting your time. Diba? Kasi minsan, tayo punong-puno tayo ng galit, ng puot, ng samaan ng loob. Mga kapatid, life is too short. Maiksi ang buhay para mabuhay ka ng masama ang loob, ng puro galit, ng puro inggit, ng puro puot. Stop wasting your life.
tigil natin yan. Yung mga productive lang yung gagawin natin. And of course, surrender to God. Ibigay mo lahat sa Panginoon, lahat ng pagsubok sa buhay mo, nangyayari sa buhay mo, total surrender. Why? Because God is preparing you to be the best. The best. The best gusto ni Lord, ikaw ang the best. Okay? Isa pang slide. Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good work. Nilikha tayo ng Panginoon. Amen? Nilikha ka ng Lord. Kung ikaw ay dumadanas sa sakit ngayon, ibigay mo yan kay Lord. Bakit? Si Lord ang nakakaalam ng buhay natin. Siya ang nag-create ng DNA. Siya ang nag-create ng mga cells. Siya ang nag-create mula ulo hanggang paa. Kaya kung meron kang pinagdadaanan na para bagang walang solusyon, ibigay mo yan sa Panginoon. Alam ng Lord yan. At si Lord, nilikha niya tayo para gumawa ng mabuting bagay. Hallelujah. You are an unfinished work. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Pero alam niya, tandaan natin to. Isa pang slide. Tandaan natin ito. Ang Diyos anak, nakasama ng ating Ama na gumawa ng langit at lupa, na nagtrabaho mula pa ng pasimula, God's work was fulfilled. Doon sa cross of Calvary, sumigaw ng pang-anim na sigaw, Tetelestai, it is finished. Yung salitang Tetelestai, or it is finished, yan ay ginagamit sa palengke. Term sa palengke, pag ikaw ay kumuha ng isda, at binayaran mo, sasabihin mo, it is finished. It is done. Tetelestai, mga kapatid, anumang sumpa ng kasalanan, anumang bunga ng kasalanan, binayaran na ng ating Panginoon. Tinapos na ng ating Panginoon. Kaya pagdating ng Semana Santa, sa last week, hindi nyo na kinakailangan maghagupit ng sarili nyo. Hindi nyo na kinakailangan magpapako sa krus. Ginawa na ng Panginoon. At ang sabi ng Galatians chapter 3, Christ redeemed us. Tinubos na tayo ng Panginoon sa sumpa. Sabi niya, from the curse of the law by becoming a curse for us. Naging sumpa si Jesus para na tayo ng mga sumpa ay maging malaya. Maranasan ang grasya ng ating Panginoon. For it is written, cursed is everyone who hung on a pole. Verse 14, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus. Tayo daw ay niredeem, tinubos ng Panginoong Jesus para dumaloy sa atin yung pagpapala ni Abraham. Sa Biblia may tinatawag na mga covenant. Adamic covenant, Abrahamic covenant, Mosaic covenant, Davidic covenant, and Messianic covenant. At isa sa mga covenant na yan, yung kay Abraham. Ano yung covenant ni God kay Abraham? Pagpapalain ko lahat ng magpala sa'yo, susumpain ko lahat ng susumpa sa'yo. Kasing dami ng bituin at kasing dami ng buhangin ang iyong salinlahi. Yan yung blessing ng Panginoon kay Abraham. At dahil tinapos na ng Panginoon sa cross of Calvary, yung blessing ni Abraham sa pamamagitan ni Jesus, dadaloy sa buhay at sa pamilya at sa salinlahi natin. Hallelujah. Kinuha na ng Panginoong Jesus. Kapang slide. Sa first book of the Bible, Genesis, sa first chapter and first verse, gumawa ang Panginoon. At mula sa mga panahong yon, kung kailan man yung simula na gumawa ang Diyos throughout the history, hanggang sa ating panahon, hanggang kahit tayo ay kunin ng Panginoon sa mundong ito, sa kanyang muling pagbabalik, gagawa at gagawa ang Diyos sa buhay natin. Ngayon, yung ginagawa ng Panginoon at gagawin ng Panginoon, ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesus para sa kanyang mga anak. Wala tayong ibang sasabihin para ma-receive yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, kundi ang magsabi ng Amen. Huwag niyo pong tipirin ang pagsasabi ng Amen. Bakit? The word Amen from the Hebrew word Aman. Aman, the word Aman, doon kinuha ang salitang faith. At si Jesus, isa sa mga pangalan niya, the great Amen. Ibig sabihin nun, kapag nagsabi ka ng Amen, niluloob mo yung mga ginawa ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Niluloob mo yung kagalingan ng Diyos mangyari sa buhay mo. Yung pagpapatawad, yung kalakasan, yung pag-ibig, yung freedom,
yung power, yung kaharian ng Diyos at ang inihanda niya sa kanyang sa kanyang kaharian. Pag nagsabi ka ng amen, pinahihintulutan mong gagawa at kikilos sa buhay mo. Can I hear a loud amen? Amen. Hallelujah. Ano yung mga prayer request natin? Ano yung mga desires natin? Ano yung mga kinikilos ng Panginoon sa buhay mo? You claim it by saying, Amen. Lord, Amen to my healing. Amen to my freedom. Amen to my restoration. Amen, Lord, sa pagbuo muli ng pamilya ko. Amen, Lord, makakatapos ako ng pag-aaral. Yung mga anak ko makakatapos ng trabaho. Amen, Lord, magiging successful ang buhay ko. Amen, Lord, mag-grow ang aking pananampalataya. Amen. And amen sa kaharian ng Diyos, bababa sa puso mo, sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho natin, sa church natin. Can we say aloud, amen? Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Oh, shakayara basandere bisikia. Claim it. Mula nang pasimula, gumawa na ang Panginoon. And right now, mayroon siyang ginagawa sa buhay mo. Siguro, nasa moment ka ngayon na, Lord, bakit parang ang tahimik mo, Panginoon? Lord, ito pa naman yung time na kailangan kita. Lord, but it seems tahimik ka. Kapatid, know that may ginagawa ang Diyos kahit tahimik siya. At kikilos siya kahit tahimik siya. At ngayon, kumikilos siya sa buhay mo. You claim it. I-claim mo yan. Anumang ninakaw ng dyablo sa buhay natin, babalik ng Panginoon. You claim it today. Lahat ng pangako ng Diyos na pinanghahawakan mo ngayong oras na ito, i-claim mo yan, mangyayari yan sa'yo. Inihanda na ng Panginoon yan sa mga anak niyang nagmamahal at nagtitiwala sa Kanya. Panginoon, ngayong umaga, binubuksan po namin ang aming mga sarili. Binubuksan po namin ang aming mga buhay. Truly, God, you are working. At salamat, Panginoon, may ginagawa ka. Nagtatrabaho ka, Panginoon, sa buhay ko. Minsan, Lord, dumarating na nanghihina ako sa aking pananampalataya. Tumatalikod ako. But Lord, you are still working, Panginoon. At bago pa kita tinanggap sa aking puso, Lord, kumilos ka na. Gumawa ka na, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong kamay na patuloy na gumagawa, Panginoon, sa aking buhay. Anumang hamon, anumang sitwasyon, anumang pangyayari ang aking pinagdadaanan, Panginoon, ako ay nasa iyong maingat na kamay at ikaw ay may ginagawa. At minsan pa, Panginoon, sa umagang ito, as we partake, Lord, the communion, amin pong inaalala, Panginoong Jesus, ang iyong ginawa sa cross ng Kalbaryo. Nabayubay ang iyong katawan para sa kagalingan ng aming sakit. Bumuhos ang dugo ni Jesus para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. And Lord, we remember today your work, Lord, on the cross of Calvary. Ikaw ay gumawa dahil mahal mo kami. Ikaw ay nagtrabaho dahil mahal mo kami, Panginoon. And today, Lord, we accept your love, Jesus. We accept, Lord, yung ginawa sa cross ng Kalbaryo para sa bawat isa sa amin. May kaligtasan po ng aming kaluluwa. And right now, God, as we partake the communion, amin pong hinihiling ang paglilinis. Let the blood of Jesus cleanse us today so that we are worthy to partake, Panginoon, itong communion po namin. At minsan pa inaalala namin ang ginawa mo, Panginoong Jesus, pagliligtas ng aming kaluluwa. We thank you and we honor you in Jesus' name. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace.
high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Atin pong itaas ang tinapay. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Atin pong kain ng tinapay. Ating itaas ang saro. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin nyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Inamin po natin ang saro. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil gumawa ang Diyos sa buhay natin. He is still the same yesterday, today, and forever. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo. Sa mga daan, Panginoon, na ipinaraan mo sa amin. Sa mga pinto na binuksan mo, O Diyos. Salamat. The dawning of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Worthy is the Salamat aming Diyos. Dahil nung pasimula pa lang, Ikaw na ang Diyos na gumawa. Ginawa mo, Panginoon, ang lahat ng bagay para, Panginoon, sa amin. At salamat, Lord, araw-araw, You are changing us. You are changing our character, Lord. You are changing us from glory to glory. At dalangin namin, Panginoon, Lord, hindi, Panginoon, para alisin ang mga problema sa buhay namin, kundi, Lord, sa bawat pagharap namin, paglakad namin sa mga pagsubok, Jesus, kasama ka namin. At Ikaw ang kikilos, Ikaw ang gagawa, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nagtitiwala at nagmamahal sa iyo, O Diyos. At minsan pa, Panginoon, salamat sa iyong ginawa, Panginoong Jesus, para sa amin. Dahil sa iyong pag-ibig, kami ay iniligtas mo. Dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, kami, Lord, ay binigyan mo ng buhay na walang hanggan. At Lord, dalangin po namin ngayong linggong ito, Panginoon, Ikaw ang kumilos, O Diyos, sa bawat buhay ng bawat isa, sa bawat pamilya, sa bawat, Panginoon, Lord, relasyon, Panginoon, Ikaw ang siyang kikilos, O Diyos. Salamat sa iyong pagkilos, salamat sa iyong mga ginawa, at gagawin pa sa buhay ng bawat isa. Patuloy binabalik namin sa iyo ang pagsamba, pagpupuri pa salamat. Ito ang aming damot dalangin sa pangalan ni Jesus, at ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Thank you
you, Pastor Isra, for that powerful message. Lahat po ba tayo ay na-bless sa message ngayong umaga? And I believe, sana po naisulat natin ito, no? At mabalikan natin, no? God is really working in our lives. Gusto ko nung i-connect doon sa preaching ni Pastor Isra. When God is silent, trust Him. No, kapag sa tingin natin, parang walang nangyayari sa buhay ko. Parang walang nangyayari progress. Pero I believe that God is working in our midst. No? He's always, nasa likod lang siya na kumikilos sa buhay natin. And that also reminds us from the book of John. John chapter 5:17. Alam niyo yung sabi doon? But Jesus replied, "My Father is always working." Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, our Father is always working. Yes. My Father is always working and so am I. Sabi ni Jesus, kung ang Ama ay laging kumikilos, meron siyang ginagawa, ganun din ako. That is why Jesus did not stop spreading the good news, the gospel about the message of the Father of His love. No? At ito po ay patuloy na ginawa ng mga disciples. And of course, sa atin din po, sana po ay wag po tayong tumigil. Kung si Lord ay hindi tumitigil sa paggawa, nawa sa atin din, no? In terms of supporting the ministry, wag po tayong tumigil. Remember that God never takes a day off. Okay? Bless tayo kasi, di ba sabi kanina, thank God it's Friday. May Saturday, may Sunday. Pero si Lord hindi nagde-day off yan. Lagi niyan nakaalalay sa atin. He always supplies, He always provides, He always meets our needs. Amen? Okay, so let's all stand up. Let's pray. Mga questions natin, why do we give? Bakit nagbibigay tayo ng tithes? Alam ko ang dami ng mga exhortations about that. And we can quote a lot of scriptures to support that, why we do what we do. Pero alam niyo po, the bottom line is to do the work of the Lord. Okay, to support the work of the Lord. If we will not support the work of the Lord, how are we going to reach out to the people who are lost? Okay? So yun po, pinaka-practical na explanation why we give. More than the blessing, more than the prosperity na pwede at kaya ibigay ng Lord, it's that the work of the Lord will expand. Okay? So let's all pray. Father, in the name of Jesus, we thank you. Thank you, Lord, that you are our provider. Thank you, Lord, for the jobs, for the businesses. Thank you, Lord, sa mga opportunities na binibigay mo sa aming Panginoon. And with all these blessings, with all this provision, thank you na Lord, na kailanman hindi kayo nagkulang sa aming buhay. And Lord, we ask, oh God, that as we return to you your tithes, oh God, I pray, Lord, that the blessings of a tither shall flow upon your people, oh God. And even as we sow seeds, we pray, Lord, that this will bear fruits and fruits that remain, oh God, na maraming kaluluwa, maraming mga tao, Lord God, na madadala sa inyong kaharian, Panginoon. Pagpalain niyo rin po ang magawa ng aming mga kamay, oh God, that in everything that we do, we are always blessed, oh God. Bless our family, bless everything that we do, oh God. Receive it, oh Lord God. We thank you. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Lahat po ba tayo ay blessed? Amen. Hindi lang blessed, kundi busog sa salita ng Panginoon. Amen. Praise God. At syempre, tayo po idadako sa ating announcement. First po, andyan po ang ating online giving. Yan po. Sa lahat po ng ating kapatiran na wala po dito and wala pong in cash at nasa mobile po lahat ng pera ninyo. Huwag po kayo mag-alala because we have our online giving. Yan po, andyan po yung GCash natin at andyan din po yung QR code natin at yung number natin.
just scan the QR code at tayo po makapagbigay na. Amen? At yan po, every Friday, ang ating prayer meeting. Pakisabi nga po sa katabi nyo, prayer meeting ng Friday. Yan. So every Friday po yan, prayer meeting. Wala na pong ibang gagawin kundi prayer meeting. Kaya nga po tayo tinawag na prayer or house of prayer. Amen? So tayo po, tinawag tayo para manalangin. Amen? Praise God. At syempre, every last Friday of the month, meron po tayong anointing service. So we encourage everyone, pastors, leaders, and even local councils, ganun din ang lahat ng miyembro natin at mga kasama natin, we encourage everyone to come at join us sa anointing service. Amen? So tayo po'y pumunta. At syempre, ongoing po ang ating enrollments sa discipleship group, batch 10. Okay po? Sino pa po dito ang hindi nakapag-DG? Amen? Kung hangarin po natin ay lumago sa ating pananampalataya, tayo po ay mag-undergo ng discipleship group. Ito po ay batch 10 na at mag-start na po ito. Just approach Pastor Israel Magbanwa. Okay po? After the service, i-approach po si Pastor Israel. At syempre, nalalapit na ang ating 21st church anniversary. Amen? Hallelujah! Praise God! Alam niyo po, ito po ay sa March 24 na. 2024, syempre. Amen? So pwede po paki-yugyug yung katabi nyo, March 24 na! Amen? March 24 na and mag-invite po tayo lahat. Amen? Ang speaker po natin dito ay si Bishop Windsor Cabrera. We have 2 services pa rin po dito, 8 a.m. and 10 a.m. Dito lamang po yan sa HOP Sanctuary. Amen? So tara na at maki-celebrate sa ating church anniversary. Amen? Hallelujah. Next po. Ayan. So may mga bago po tayo sa church natin. Ayan. We welcome Renzi Bauzon. Andito po sila. At sige po, tayo po'y tumayo. Saglit. Invited by Pastor Stephen Idos. Amen. Hallelujah. Next po, meron pa po ba? Sister Riza de Venecia. Invited by Sis Kim Ilumin. Amen. Andito po sila. Ayan, pakita po tayo. Amen. Yan, dyan po sila. Ayan. Meron pa po ba? Ayan. So, tinatawagan po namin si Bro Renzi at si Sister Riza. Pwede po lahat tayo tumayo. Amen. Sige po, tayo po muna tayo. At syempre, church, ang pambungad sa kanila, let us welcome them in 1, 2, 3. Welcome! Hallelujah! Welcome po sa ating church and we invite you sa mga susunod pang mga church services natin. Amen? Thank you po. Tayo po yung makakaupo na. Ayan. So, sa lahat po ng celebrators ng March at mga mag-celebrate ng wedding anniversary nila. Amen? Meron po ba dito? Inaanyayahan po namin kayo na tayo po'y pumunta dito sa harapan. Amen? Lahat po na may birthday at wedding anniversary. Ayan. Baka may nagtatago pa, no? Ayan. Meron po ba? Sige po. Yan. Si Kuya. Yan. Si Baby po ba o si Kuya? Yan. Si Baby. Ayan. Ayan. Meron tayong bulilit dito. Meron pa po? Alright. Medyo nagkakahiyaan pa, no? Amen. Sige, interviewin po natin sila. Amen. Kuya, ano po siya na-celebrate natin? Wedding anniversary! Amen. Kailan po? March 30. Wow. Praise God. At syempre, yan, si nanay muna. Nanay. Nay. Wedding anniversary. Kailan po, Nay? March 8. March 8! Yan, wedding anniversary nila ni Tatay. Amen? At syempre, Ading, kailan yung birthday mo? March 20. March 20! Wow! Praise God! At syempre, si Baby po. March 30, first birthday. March 30, first birthday! Wow! Congratulations! Praise God! Thank you! Next po. March 31. Yan. Parang hindi bago, no? Dati pupunta kami sa bahay nila, no? Next po.
Yan. Si Sister Jen, kayo po. March 8. Yan. Praise God. Next po si Nanay. March 7. March 7. Malapit na, no? Kailan po yun? This Wednesday? Ayan. Praise God. Hallelujah. Sige po. Church, pwede po ba natin silang bigyan ng happy birthday? Okay, 1, 2, 3. Happy birthday and happy wedding anniversary. Amen. Praise God. At tinatawagan po namin si Pastora Gergie Estrada. Elder Ron, sorry po. Elder Ron Estrada. Ayan po, may pahabol pa po. Si Elder Mirna. Andito po sila. Amen. Grabe, no? Andun sila, nag-a-usher pa rin. Amen. Andito po sila. Ayan. Amen. Sige po, isama na lang po natin sila sa prayer. Elder, salamat po. Sige po, atin pong iunat ng ating kamay at atin pong i-release ang blessing sa ating mga kapatid. Hallelujah. We give you praise, we give you glory, Lord. Once again, Lord, kami po ay taus-puso, nagpapakumbaba, nagsusumamo, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan sa aming mga kapatid na narito. Sila po, Panginoon, ay nagse-celebrate ng kanilang kaarawan o anibersaryo sa March, Lord, sa buwang ito, Panginoon. And we thank you, Lord, sa kanilang buhay na laan, alay lamang sa iyo, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay, Panginoon, na pagpapalain mo, Panginoon. At marami pang taon, O Diyos, na ipagkakalob po sa kanila. Marami pang pagkakataon, Panginoon. Marami pang pagpapala, Panginoon. Na marami pa, Panginoon, ang mga opportunities, Panginoon. Na marami pang success na kanilang matatama, Panginoon, sa kanilang buhay, O Diyos. Maging sa mga kapatid, Panginoon, na nasa kanilang tahanan, O Diyos, Lord, extend your hand, Panginoon, para ibuhos sa inyong bendisyon at papapala sa kanila. Salamat po, Panginoon, at patuloy, Panginoon, maranasan nila ang iyong kabutihan sa kanilang buhay, at dadali po sa kanilang pamilya, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samot na langin sa matamis na Panginoon Jesus. Amen and amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Amen. Hallelujah. Maligayang kaarawan po sa ating lahat. Na bumabati po kami ng happy birthday and happy anniversary po. Amen. House of Prayer Church, everybody blessed? Amen. Konti lang po ang pinagpala sa umaga. Lahat po ba ay pinagpala? Amen. Amen. Hallelujah. Sige po. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo and let us declare our favor confession to the Lord. Amen. Sabay-sabay po natin with power and conviction in 1, 2, 3, go. In the name of Jesus, I am the righteousness of God. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. The favor of God is among the righteous. The favor of God surrounds the righteous. Therefore, it surrounds me everywhere I go and in everything I do. I expect the favor of God to be in full manifestation in my life. Never again will I be without the favor of God. It rests richly upon me. It profusely abounds in me. I am a part of the generation that is experiencing God's favor immeasurably, limitlessly, and surpassingly. Therefore, the favor of God produces supernatural increase, promotions, restoration, honor, increased assets, greater victories, recognitions, prominence, preferential treatments, petitions granted, policies and rules changed, and battles won in which I do not have to fight.
The favor of God is on me and goes before me. Therefore, my life will never be the same. This is the year of God's favor in my life. That is the favor of God. In Jesus' name, amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Brothers and sisters in Christ, patuloy natin tanggapin ang pagpapala, bendisyon ng ating Amang nasa langit sa ngalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Hallelujah. We receive, O Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo pong salita na amin po narinig at tinanggap po ng bawat isa. Salamat, Lord, sa pamagitan, Lord God, ng iyong salita. Nandiyan na ang pagpapala at bendisyon po ninyo. Lalo na, Panginoon, higit sa lahat, Lord, ang presensya mo, Panginoon. Lord, salamat na sa buong linggo na ito dahil sa iyong salita na amin narinig. Nandiyan lagi, O Diyos, ang pag-asa po namin. Nandiyan lagi ang kagalingan namin, Panginoon. At Lord, higit sa lahat, sa kagalakan na inilalagay mo sa aming mga puso. Salamat, Lord, sa buong linggo na ito na aming tatahakin muli. Alam namin, Lord, na kumikilos ka na sa buhay ng bawat isa, sa bawat pamilya tahanan namin. At minsan pa, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang araw-araw na amin pong tatahakin, Lord God. Alam namin na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwanan. Lord, salamat, Lord, na walang magkakasakit sa amin. Kung may mga karamdaman, sakit man, salamat sa aming kagalingan. And by your wounds, we are healed, O God. Salamat, Lord, na ang bawat mahal namin sa buhay, lahat sila, Panginoon, Lord God, ay madadala din po namin sa iyong kaharian upang patuloy makasama ka namin na maglilingkod, Panginoon. Buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Lord, salamat. Pinagpala na po ninyo ang buong linggo na ito. Salamat, Lord, na hindi po kami mapapahamak, hindi kami masasaktan. Dahil nandyan po ang iyong kamay na gagabay po sa amin. Once again, I declare, O God, your full blessing be upon us, your favor be upon us, your protection be upon us, O Lord. Maraming salamat, Ama. Salamat po, Panginoong Sus at banal na Espiritu Santo. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, amen, amen. God bless everyone and shalom, shalom. Magkamayang po tayong lahat. Pakibati po ng pinagpalang umaga sa lahat. God bless sa mga nasa online. God bless po. Shalom.